Welcome back to Good Morning, Boss. Jules, ikaw ba mahilig kang tumaya ng loto? Yung lola ko dati, matito ko rin, araw-araw. Kami lagi, lalo na daddy ko, mahilig talagang tumaya. Even yung mommy ko noon. Lalo na yung mga boss natin. Oo, Papapila pero yan. ito nga, ang Jules, ang good news dyan, itong Philippine Charity Sweepstakes Office, sila yung nagbibigay sila ng mga palaro ng entertainment sa taong bayan. At the same time, nakakatulong sila sa ating mamayan. At para kamustahin po ang PCSO, makasama natin this morning, let us all welcome General Manager Jose Ferdinand Rojas II ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Good morning, GM. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning sa inyo. Good morning sa lahat ng mga viewers natin sa Good Morning, Boss. Okay, sir. GM, kamusta po ang PCSO? Mabuti naman at this year, we are celebrating our 80th founding anniversary. Wow. And recently, we just had our groundbreaking ceremony sa aming lote, no? Sa San Marcelino, and we are going back home. Okay. Wow. So, sir, for the past 8 decades, ano na po yung mga achievements na maituturing ng PCSO? At talagang from the past 8 decades, talagang we started from a simple loterya ng ticket, yung mga binibenta noong 1934, 1936, hanggang all the way ngayon, naging online lottery na tayo ngayon. Okay. At talagang ini-enhance pa natin ang ating mga ibang palaro at ang ating mga other gaming activities. So, sino-sino po ba, GM, yung mga natutulungan natin mga organizations at yung sa mga ating, syempre, yung mga ating mamamayan na tumutulong din tayo dyan. May mga nadagdag po ba tayo? Unang-una, mas dumadami na tutulungan nating mga individual, lalo na dito sa aming flagship program, itong Individual Medical Assistance Program. Dati, noong 2010, nag-umpisa kami sa 4.5 million a day. Ngayong araw na to, today, as we speak, we are spending 16 to 18 million pesos a day for this program daily. Ito yung mga tulong sa ospital, dialysis, chemo drugs, laboratory, mga gamot, sa ating mga kababayan nationwide to. Hindi, ako naman, I can attest kasi meron akong family na talagang natulungan din ng PCSO wherein humingi kami ng tulong dahil yung tito ko noon for chemotherapy, talagang ang bilis ng process, ang bilis na bigyan kami kagad at na-assistihan kagad. So, nakakatuwa na malaman na ang PCSO talagang tumutulong sila through entertainment. Alam mo yun na Malawak tumataya ka lang o naglalaro ka lang, Nakakatulong nakakatulong ka na. Okay. GM, kanina sa videos natin, no, pinapakita yung mga pagtulong ng PCSO since before. So, maganda na talagang nagde-develop siya. Pero since 8 decades ago, up until now, gaano na lumalawak yung pagtulong ng PCSO sa lahat ng mga Pilipino? Unang-una, noon, ang puntahan lang ng tao ay sa opisina ng PCSO sa Metro Manila. Today, we just opened our 48th branch. Ito ay yung nasa Kalibo, Aklan. Last week, nanggaling kami ron, kasama ko yung mga ibang direktor, si Director Mabel Mamba, Director Betty Nandez, at Director Francisco Joaquin. Nagbukas kami, ika-40th branch namin, itong Aklan. Nagpunta rin kami ng Iloilo para ilipat yung branch office namin from the current to a more accessible site. Ito yung sa may Sports Development Complex ng Iloilo. Pero Jim, ano po ba yung target na budget na makalap ng PCSO? Talagang ang budget namin para sa charity fund namin ay talagang gusto namin lumaki ng lumaki to, every year para mas marami tayong matulungan. Aside from the individuals, tumutulong tayo sa mga government hospitals through endowment fund, sa mga institutional partners natin tulad ng mga Home for the Elderly, orphanages. Plus, tumutulong pa tayo sa mga LGUs, no? Through medicine donation, sa mga ambulansya. At marami pa tayo ibang mga charity programs na pinapalawak para lalo tayo mas maraming matulungan. Okay. Alright, so Jules, eto dumako na tayo sa favorite part natin, entertainment o yung mga palaro nila. Okay. So GM, ano na ba yung mga games ng PCSO? Unang-una, syempre, yung loto natin. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga viewers na wala pong tumama kagabi sa ating 655. So, magkano na po? Kaya ini-expect natin na sa Sabado, sa draw po natin, abutin tayo ng 290 million 290. sa ating 655. Kaya gusto ko lang kong paalala sa inyo na pumila na po tayo ng maaga sa ating mga suking loto outlets. Wow, ma'am. Ako, for sure, pipila po kami dyan ni Jules. 290 million for Saturday. Para sa Sabado yan. Okay. At para naman mamayang gabi, Huwebes, para sa ating 649,
abutin tayo na expected 65 million pesos. Okay. Wow. Sir, kanina sabi nyo, 1934 nag-start yung PCSO, di ba? Simple lottery ticket lang. Pero ngayon sobrang dami na. Para siguro sa kalinawan na rin sa mga boss natin, ano-ano pa po ba yung mga games na pwede nilang lahukan? Lahat ba to pwede nila salihan? Oo, at sa lahat ng mga palaro namin, mga gaming activities namin, automatic sa bawat piso na pag-alay nila o pagtangkilik, 30% nito ay napupunta sa aming charity fund. Tulong pangkalusugan, tulong medical para sa lahat ng ating kababayan nationwide. In fact, para sa linggo, meron tayong mini sweepstakes draw. Ito yung tigli 5 piso lang isang ticket. At para sa September 28 draw, ang first prize nito ay 400,000 divided into 5 units na tigay 80,000. And of course, meron din po kayo yung scratch it, win it. Meron kaming scratch it tickets. Ito yung kaskas na nabibili natin sa iba't ibang mga lotto outlets at 20 pesos each. Pwede kang manalo ng 100,000, 500,000. At meron pa kaming mga bagong ilo-launch na games tulad ng 658 bago matapos ng taon na to. At marami pang iba. Okay. And of course, on October 30, Jules, they're going to celebrate their 80th founding anniversary. So, happy anniversary. So, ano po ba, GM, yung magiging series of activities natin on October 30? Well, even before October 30, magkakaroon kami ng mga simultaneous medical missions and medical programs sa iba't ibang branches namin nationwide. Kakaroon naman kami ng parang founding anniversary celebration on October 27 sa main office namin. At tuloy-tuloy ito together with our institutional partners and our different medical partners nationwide. Okay. Sir, on October 30, are we expecting new games to be launched? Maaring i-launch na namin yung mga bagong palaro namin, so we just wait for our announcement. Secret muna. Oo. At gusto ko lang din ipaalam sa ating mga kababayan na kakapirma lang namin ng Memorandum of Agreement with National Kidney and KTI para sa aming tie-up partnership for our liver transplant program. Yun yung interview natin before sa NKTI. Oo, ito yung mas afford na nung mga tao. Kasi na may tulong nga rin mag-liver ng transplant. PCSO. Sa bawat individual na i-recommend at nakapasa sa screening ng NKTI, they will receive 1.5 million from Wow. PCSO. Wow, that's good news yan, no? Kasi pricey rin, sir, di ba? Yung mga liver transplant. Mahirap siya, very delicate. At the same time, mahirap din minsan makahanap ng donor. Pero just recently, nagkaroon ng multiple organ transplant ng NKTI. Isang taxi driver, nagkaroon siya ng kidney and liver transplant, and PCSO gave 1 million. Okay. Alright, so ngayon naman, Jules, pag-usapan natin, ano po ba yung mga future plans pa ng PCSO para mas mapaigting at mas mapalakas pa ang ating itong ating departamento? Unang-una sa 2015, we'll be already doing several experimental test run on our different games. Yung mga existing games naman namin ay i-expand namin at i-enhance namin. And this will definitely increase our revenues at palalawakin pa namin ang aming mga medical and charity programs para lalo tayong mas maraming mga kababayan na ma-reach para sa ating mga tulong medical at tulong pangkalusugan. Okay. GM, talking about charity and medical services or support na binibigyan ng PCSO, in what ways po ba pwedeng makipag-ugnayan ng mga mamamayan sa PCSO para syempre makingi po ng tulong? Unang-una, pwede silang lumapit with any of our 40 branches nationwide, lalo na kung sila nasa probinsya, hindi na nila kinakailangan pumunta sa Metro Manila, dala lang nila yung mga documentary requirements at right then and there, sila i-evaluate at tutulungan ng aming mga PCSO branches. Alright, so ayan, paalala lang po sa atin lahat just to clear it out, lalo na ikaw, Jules, kapag tayo ng taya sa loto at sumasali tayo sa lahat ng games ng PCSO, huwag po tayo malungkot kung hindi tayo nananalo. Tulad ko, kanina nagre-reklamo na ako, GM, taya ako na taya, hindi po ako nanalo. Huwag po natin isipin yung panalo o talo. Ang mahalaga po ay nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan. And of course, ito pa rin po ay isang napakagandang programa at proyekto ng PCSO kung saan nakakatulong tayo through medical and dental mission at nakakaabot tayo ng tulong sa ating komunidad. Saka isa tong legal na pamamaraan para maging masaya ka rin. Kasi, Yes. di ba, maliban sa, bukod sa pagsasagawa ng mga gambling na hindi legal, iwanan na natin yun. Dito, mag-enjoy ka na, makakatulong ka ba? Oo, tsaka yun nga kanina sinabi
Marco, I can personally attest na isa po ang mga pamilya ko sa talagang natulungan ng PCSO nung nagkasakit yung tito ko. So talagang mababait at talagang, alam mo, at least nakikita natin kung saan napupunta. Okay. So sir, as we end, a message na lang po sa mga boss natin, especially invite them sa mga activities natin this 80th founding anniversary. Well, unang-una, gusto ko lang ipaalala ulit sa ating mga kababayan na pumila po tayo ng maaga sa ating mga suking lotto outlets. Ang ating 655 po ay papalo na po, hindi po bababa sa expected 290 million para sa Sabado. Mamayang gabi naman po, para sa ating 649, ay papalo na rin po ng at least 70 million ang ating loto, at para sa linggo naman po, ating 645 ay papalo naman ng 65 million pesos. Pumila po tayo ng maaga, at sa bawat piso po na pagtangkilik niyo po sa amin, 30% ho nito yung pupunta sa ating charity fund, tulong medical, tulong pangkalusugan sa lahat po ng ating kababayan nationwide. Alright, thank you so much for joining us this morning. Dato sa GM Jose Ferdinand Rojas II from Philippine Charity Sweepstakes Office. Again, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. And of course, happy 80th founding anniversary to PCSO. Thank you, sir. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa lahat ng ating viewers.